Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Marge Rufo. I create content about credit card, debit cards, personal finance, and also additional learning para sa kabubuti at ikakaganang life. If hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and pakihit na rin yung notification bell and also yung like button para naman push naman tayo ni YouTube. Kapag nagustuhan mo ang video ito, I hope magustuhan mo ang video ito. For today's video, i-share ko sa inyo na kapag open na ako ng checking account. Ayan siya. This is a checking account. This is my personal checking account. Paano nga ba mag-open ng personal checking account? O so ano ba yung purpose ng checking account? Well, sagutin muna natin, ano nga ba ang checking account? Checking account is something transactional kasi gagamitin mo siya more on business. Pwedeng gamitin mo yan for paying for your transaction with the suppliers. Pwedeng gamitin mo paying for bills. Or pwede mo rin naman yung gamitin for your personal din naman. Since this is a personal checking account, not a business account, nakapangalan kasi siya sa akin. The difference between the checking account and the savings account is yung checking account kasi like what I said earlier, transactional siya. So, more on business purposes, more nag-i-issue ka ng check, na pwede kang hindi mo na kailangan mag-withdraw, mag-issue ka na ng check pambayad. So, when it comes to savings account, that is the usual kasi nating naririnig. It's a usual na savings account. Lalo na, di ba, sa ATM natin, if you're an employee, kapag nag-check ka ng balance, nagtatanong ang ATM machine kung savings account or current account, usually nakikita natin and usually and mostly, savings account ang pinipindot. Savings account is for the purpose of savings, from the word savings. Well, depende sa'yo kung doon ka nagsisave sa iyong savings account. Well, like what I said, the personal checking account is transactional. Mostly, ginagamit siya for business, pero depende na lang sa'yo kung paano mo rin siya gamitin. Pwede rin pangbayad ng iyong personal bill, like credit card, kailangan mo mag-issue ng cheque kasi you have no time para mag-withdraw, or hindi mo ma-access yung online banking mo at hindi mo ma-pay yung credit card mo. Pwedeng ganun siya. So, paano nga ba mag-open ng checking account? Okay, paano nga ba mag-open ito? First, you will go to bank and ask sa guard or pwede rin naman, syempre magtanong muna kung saan po pwedeng mag-open ng checking account. Minsan may kiosk sa mga bangko and then you're gonna pipindot ka doon kung ano yung transaction mo. Sa RCBC ako nag-open ng checking account, nagtanong ako sa guard and then pinaupo ko at naghintay ng a little bit and then inassist naman ako and shout out to Madam Valerie Ting Tobias kasi she assisted me sa pag-open ng checking account and this will not be possible without her. Thank you, Madam. Well, anyway, going back sa aking topic, itong ating personal checking account, from the word personal, nakapangalan siya sa atin, not business account. Why did I open the personal checking account? Nag-open kasi ako, ang purpose ko nito is gusto ko kasing mag-issue ng cheque, lalong-lalo na when it comes to business transaction. Kasi sa business kasi na asawa ko, kailangan ng checking account. So, I help him and I opened for personal checking account so that we can issue check doon sa inuupahan ng business namin. So, that's it. So, I want to help him. So, I opened for personal checking account and also my other, meron naman din akong other reason kung bakit. Dahil kasi gusto ko rin magkaroon ng personal checking account. Gusto ko magkaroon ng cheque para makapag-issue ko about future transaction. We never know. So, aside from it, na nag-open ka na, ganyan, na-assist ka na nila, pwede kang mag-request ng passbook and also with the ATM. So, yan yung aking ni-request. So, meron akong tatlong, kumbaga, I have three, ano ba tawag doon? Basta I have passbook, I have passbook, I have checking account or cheque, and I have ATM. Para at least, diba, accessible lang siya kung just in case kailangan ko siya, hindi ako makapag-issue ng cheque, I can withdraw. At para malaman ko rin yung mga balance, kaya I requested for passbook. So, that's it.
And also, ang maintaining balance ng personal checking account na inopen ko is 10,000 pesos. By the way, this is a one account from RCBC. Okay, one account siya. Ang maintaining balance is 10,000 pesos. Tapos, mag-earn niya ng interest kapag nag-deposit ka ng 25,000. Parang, if I'm not mistaken, ilalagay ko nang sa taas yun, ha. So, I hope this video helps you. Mag-open ka na rin ng personal checking account mo. Well, okay, baka makalimutan ko. Bago ka pala mag-open ng personal checking account, kailangan mo ng requirements. Okay? Ang requirement kasi is kailangan meron kang DTI and mayor's permit na nakapangalan sa'yo. Okay? Para at least, no problem, no worries kapag nag-open ka ng checking account or personal or business checking account, maging okay ang lahat. I hope this video helps you, and also, kapag nagustuhan mong video to, please give me a thumbs up, and please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching!